Kabagis, welcome back sa ating channel. Good morning. Yung video pala yan mga kabagis, mahangin pa rin dito sa amin kasi mayroong bagyo na si Bising. Though hindi siya nagla-landfall pero mayroon siyang dulot na mga tawag nito, yung bang buntot yata ng bagyo. So malakas pa rin yung hangin sa amin. Kaya nakita yung video na yan na tumba yung puno ng Manzanitas. So delikado pala yung ganyan na magtanim tayo sa ating malapit sa bahay kasi yung kapitbahay ko, yung kita mo yung bubong nila natamaan. So delikado yan mga kabagis. So ngayon kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga kabagis, i-subscribe nyo na yan. Then sa mga gustong sasali sa ating giveaway every week, you make sure mga kabagis na i-like nyo yung Facebook page natin at mag-follow din kayo para magkaroon kayo ng entry. Then make sure to chat mga kabagis doon sa mismong Facebook page na nagawa nyo na. And then make sure to identify also sa mga item na ating ipapalabas dito sa ating mga videos for the entire week. May katanungan mga kabagis, no? Kung ano ba talaga daw ang magandang feeds na gagamitin. Ako sa case ko nakasubok na ako ng Feed Pro, nakasubok na ako ng BMIG, at ngayong latest ito yung Ultra Pack. Nasubukan ko na lahat at ang sagot ko kung ano yung pinakamagandang feeds, simple lang, lahat sila maganda basta pure feeds yung ating ipapakain mga kabagis. Ibig sabihin kung pure yung feeds na ipakain natin, talagang lalaki yung mga baboy. Yun yung mga kumbaga specifications ng feeds na yan sa ating mga alaga kung pure yung ipinapakain natin sa kanila. Aside from that, ang pinakamaganda lang sa tatlo na nagamit ko so far itong Ultra Pack. Yung mahal siya kasi yung may nakilala ko na nagbenta na kanyang inahin, Ultra Pack yung ginagamit niya since bata pa yung inahin na yun kasi nga hindi daw maganda yung performance sa papanganak, so kailangang ibenta. So may edad na, but dahil Ultra Pack yung pinapakain mga kabagis, yung nakabili ng kanyang inahin hindi nahiya mag-display sa karne kasi parang ang resulta is ang karne ng Ultra Pack is talagang maganda ang presentation ng karne. Paputi siya, hindi siya ganun na mahalatang anay, hindi siya mahalatang inahin yung kinakatay. So parang 3 months, 4 months old pa rin yung dating sa kanang karne. Yun yung maganda sa Ultra Pack so far At aside from that mga kabagis, gusto ko parang ipakita sa inyo na hindi pa nakuha yung ating 8 baboy. Ayun sila. Hindi pa sila kinuha mga kabagis kasi yung yung dalawang baboy na tinesting namin, pinakatay ko, hindi pa siya umabot doon sa standard na kilo ng kanilang kinukuha. So sabi nila, wait na lang natin sir hanggang katapusan, for sure maabot na ng baboy mo yung standard namin kasi ang ganito kasi mga kabagis dito sa amin, may mga kapag ipapakatay mo yan sa slaughterhouse, meron silang tinatawag na standard na sukat kasi kung below doon, the same pa rin yung kaltas pero lugi sila kasi nga hindi naabot dun sa standard nilang sukat na kilo. So sabi ko, sige, hintayin lang natin, pero konti lang naman yung difference, konti lang naman yung kulang para umabot siya yung mga kabagis. So okay na yun para at least bibigat pa siya ng konti. So yun no, ang explanation ko. Balik tayo sa kabagis, sa feeds. So sa feeds nila, Ultra Pack pa rin sila ngayon. And then ang maganda kasi mga kabagis is maganda talaga yung karne. Hinahanap-hanap ko talaga yung ng karne ng Ultra Pack. Kasi napakaganda ng karne ng Ultra Pack mga kabagis. Yung may lang nila, 2 months lang nito mga kabagis. Ayan sila. So
yung mga baboy ninyo. Kaya in connection doon sa in-explain ko na we don't need to buy those sinasabi nilang organic na yun na-mention ko na nga yung IOF at saka yung Grand Omega, kasi nga kapag pure feeds ka, lalaki at lalaki yung mga baboy mo. Ang siguro ang difference na lang doon, if you want to be wise enough, is yung i-compare mo na lang yung difference ng presyo ng bawat sako ng feeds. So ngayon, sa technically yung pinakamahal na sako ngayon sa tanungan ko dito sa amin is yung Ultra Pack. Sila yung pinakamahal when it comes to sako-sako yung presyuhan. Sumunod yung ano ba yun? Yung Pilmico. Oh. Tapos ito Bimig. Mas mura ang Bimig kaysa Ultra Pack dito sa amin. And then yung kumbaga yung Feed Pro parang almost the same lang sila sa Ultra Pack. Sa sako-sakong presyuhan. So yun mga kabagis, no? Yun na sila mga kabagis, no? Hintayin na lang natin na hanggang katapusan yan para talagang sulit na sulit yung ating pagbenta nila. Kasi sabi ko nga, kaka 3 months lang nila noong Sabado. So normally, kung hanggang katapusan yan, mga 3 months and 2 weeks sila before mabenta. Which is, yung sabi nilang bibili, maganda yun sir na palagpasin konti ng 3 months para doon ma-absorb nila ng katawan nila yung finisher na pinapakain at talagang bibigat yung baboy natin. Yun. So, yun lang mga kabagis, no? Ini-explain ko lang sa mga. Kasi thank you so much mga kabagi sa palagi ninyong pagsuporta sa channel natin. And every time na meron kayong mga katanungan, kasi dahil sa mga katanungan na yan, makabuo ako ng idea, anong i-content ko everyday sa ating channel. Which is, I hope helpful siya sa atin. Kasi yung mga katanungan na yan, instead na sagutin ko lang isa-isa, gawin kong vlog para isahan na, balik-balikan na lang natin at tingnan na lang natin yung ating ina-upload regarding sa mga katanungan na yan. And by the way, isa-shoutout ko pala itong mga taong ito. Shoutout natin si Zags TV, Agustina Escudero, Ginilyn Sagibo, si Jen Recipe, si Jumar Baruga, 27KK, shout out sa inyo. Most especially shout out kay Thelma Lim. Yan mga kabagis. So ibalik ko doon sa idea na hindi na binalikan yung 8 kasi kinakailangan nilang hintayin ng katapusan. In-explain ko na yung mga biik na yan mga kabagis nakuha ko na hindi pa tama sa timbang nila, which is nawalay sila ng maaga. Okay? So, kaya siguro yan yung dahilan kung bakit hindi ganun kabigat yung nakuha ko. Kasabay nila na mas tama yung edad na nabenta natin wala pang 3 months, umakyat ng 80 kilos yung isa. So, yun talaga. Malaking difference. Malaking talagang kaibahan mga kabagis when it comes to timbang, no, paglaki, pagbigat nila kapag ang biik natin nakuha natin ng hindi tama sa edad na naiwalay kaagad. Yan yung malaking factor talaga na problema tayo when it comes to kilo, timbang nila sa panahon na ibenta na. Imagine ninyo yung dalawa na naibenta ko una, kasi diba mayroon pang dalawa aside yung dalawa na pinakuha ko nung Saturday, yung dalawa na naibenta natin nung durok at saka yung puti. Napakabigat nila kasi yun yung dalawa na may edad na tapos nawala yun sa tamang edad. Nakuha mo yun, yung bang nagstay sila doon sa may-ari, parang kumbaga yun yung mga naiwan sa mga nabili na o nabenta na, tapos may edad na sila kasabayan doon sa nakuha natin yung 10 nga. Ngayon, ang bigat nila
ito yung 10 na nawalay ng maaga. Nawalay sila hindi sa ginusto ng may-ari ha, na winalay kaagad kasi gusto nila. Nawalay kasi malakas ang ulan that time. Tapos kumbaga straight kasi yung 1 week na ulan-ulan, ang inahin nila nagkasakit, no? Tapos kulang pa sila ng almost 2 weeks before sila iwalay, kaso nagkasakit at binenta na lang nila, kaya yon nangyari. So hindi ganun ka solid yung immune system ng mga baboy, hindi ganun ka solid yung kanilang nakuhang nutrients sa mama or sa gatas, kasi importante talaga yung gatas sa mama ng mga biik. Kung maaga silang mawalay doon, then doon tayo magka-problema sa kilo or timbang nila once ibenta na natin, even tama yung ating pagpapakain. Pero hindi naman ganun kalaki yung difference mga kabagis, which is sabi ko, hindi pa rin ako lugi doon, kasi konting-konti na lang ma-reach natin yung kilo na gusto nila, kasi gusto nila at least 70 above. I-mention ko na lang na kilo ng baboy, bawat isang baboy para kunin nila. Which is ang atin naman, yung dalawang pinasample is almost na doon, pero kailangan lang natin bigyan ng tamang panahon, bigyan pa ng konting oras na pagpakain para at least yun na tayo doon sa tamang kilo. Pero napansin ko rin, yung dalawa kasing nakuha nila is yun yung pinakamaliit sa 10. Kaya siguro ganun. Pero yung naiwan na 8 na dyan, parang feel ko nakaabot naman na yan. Pero sabi ko, sige na lang, i-wait na lang natin ng isa pang katapusan na lang para mas maganda talaga yung resulta. So yun, shout out sa lahat, no? At i-make sure natin mga kabagis na again nakapag-subscribe na tayo sa channel na to, and na check natin yung ating FB page, yan, Kuya Junis Vlogs. I-like din yung mga kabagis at saka i-follow din na rin kapag may oras kayo. Yan, thank you so much.